Sinabi rin ni Donaire mga tol kung mas bata lang daw siya na lumaban kay Inoue, baka raw iba ang resulta. Malaki na raw ang nagbago sa galaw ni Donaire dahil nagkakaedad na. Ibang-iba daw noong kabataan niya dahil all out ang pinapakitang laban. Mga kapenyo, tirahin na natin itong may init na issue ngayon. Pasok, intro! Hey yo, what's up sa inyo mga kapenyo? At today meron na naman tayo napaka-init na reaction video. Good morning sa inyong lahat. At dito nga mga kapenyo, no, week update tayo kay Nonito Donaire. At dito mga kapenyo, nagbigay ng opinion ng ating 4 Division World Title na si Nonito Donaire. At dito mga kapenyo, sinabi nga niya, no, na talagang mas pipiliin niya maging pound for pound etong si Terence Crawford kaysa kay Naoya Inoue. At ayon pa kay Nonito Donaire rito, kung medyo bata-bata lang sana siya nung naglaban nga sila nito ni Naoya Inoue, malamang sa malamang nanalo sana siya doon sa laban na yon. At totoo naman talaga yung mga kapenyo, at kilala naman natin si Nonito Donaire, talagang knockout king to no mga panahon niya, no, at talagang maraming pinahirapan din na mga legit na boksingero to. At tara mga kapenyo, wag na natin patagalin at sabay-sabay natin panoorin dito sa ating kaibigan na si Boy Bakal. I-subscribe nyo nga pala si Boy Bakal mga kapenyo. Legitimate yan na gumagawa ng mga highlights video sa boxing mga kapenyo. Patungkol lahat yan sa boxing ng ginagawa ni Boy Bakal. At tara mga kapenyo, panoorin natin to. Maligayang pagbabalik mga tol. Nonito The Flash Donaire nagbigay ng reaksyon kay Inoue bilang Fighter of the Year. Deserve umano ni Inoue ang pound for pound, pero mas pabor si Donaire kay Terence Crawford. Mas matindi umano ang tinalo ni Crawford dahil pound for pound si Errol Spence. Sinabi sa totoo lang mga kapenyo, for me lang, sarili ko rin opinion to. Magaling naman din talaga si Naoya Inoue at kitang-kita naman natin yung bangis ni Naoya Inoue pagdating sa ibabaw ng lona. Tama? Lahat tayo, saksi tayo diyan. Okay naman din siya isa sa maging best, no, na boksingero sa buong mundo. Pero para sa akin, totoo yung sinasabi ni Nonito, mas okay, no, si Terence Crawford para rin sa akin. Dahil si Terence Crawford, tinalo niya ang isa sa mabigat sa welterweight na si Errol Spence Jr. na kung saan talagang alam naman natin dapat makakalaban ni Senator Manny yan, pero nagkaroon lang ng problema sa mata etong si Errol Spence kaya hindi natuloy ang bakbakan Manny Pacquiao versus Errol Spence. At kung meron man sigurong pound for pound noong 2023, walang iba kung hindi si Terence Crawford para rin sa akin mga kapenyo. Sabi rin ni Donaire na one of the best Asian champions si Inoue. Pwede raw umakyat hanggang 130 pounds. Sa ngayon lumalaban si Inoue sa 122 pounds. Kakayanin daw niya mag-champion sa 126 at 130 pounds. Kita nyo na mga kapenyo, bilib pa rin sa kanya, no, etong si Nonito Donaire. Kahit nga raw mag 126 to at 130 pounds, talagang magiging champion pa rin to, no, kahit luminya na siya, no, sa level nila magsayo. At hindi malayo yon mga kapenyo, nagagawin ng Hapon yan pagkatapos nitong year, no, na magawa nga niya yung kanyang pinaplano na matalo si Nery at saka si Akhmadiliev. Talagang sigurado jajump yan, no, o tatalon yan. Malaki naman daw si Inoue at pwede madala ang lakas hanggang 130. Sinabi rin ni Donaire mga tol kung mas bata lang daw siya na lumaban kay Inoue, baka raw iba ang resulta. Malaki na raw ang nagbago sa galaw ni Donaire dahil nagkakaedad na. Ibang-iba daw noong kabataan niya dahil all out ang pinapakitang laban. So yan mga kapenyo, no, talagang sinabi rin ni Nonito Donaire rito na talagang ibang-iba ng araw talaga ang kanya naging galawan sa laban niya dito kay Naoya Inoue. At kitang-kita naman natin yon. At wala naman ibang nagpahirap talaga kay Naoya Inoue o hindi si Nonito Donaire. Totoo po yan, pinahirapan ni Nonito Donaire etong si Naoya Inoue sa totoo lang. At talagang sa una nilang laban, halos nabasag pa, no, yung kaliwang kilay neto ni Naoya Inoue. At sabi nga rin Nonito rito, nag-iba na nga rin talaga yung galawan din ngayon ni Naoya Inoue. Kumbaga nag-improve siya na nag-improve kasi yung mga nakakalaban niya may mga experience din, no, tapos nananockout lang niya ng ganon, kaya talagang magaling din, no, si Naoya Inoue. At mga kapenyo, isa sa inaabangan natin talaga lahat, no, yung update dito kay Utod Janel Casimero versus Naoya Inoue. At sana talaga magbanggaan na sila etong 2024 na talagang pinaniniwalaan
hulaan natin lahat, no? Pero syempre, mas mainam pa rin na meron isang tune-up fight muna si Utol Janel Casimero para makita rin natin, no, yung talagang improvement ng isang Janel Casimero bago isabak dito sa hapon. So kung kayo tatanungin ko mga kapenyo, ano nga masasabi nyo dito sa naging pahayag ni Nonito Donaire mula kay Naoya Inoue? Comment nyo na lang down below lahat ng mga opinion nyo mga kapenyo at lahat po yan mabasa ko. Maraming salamat mga kapenyo at kita-kisa lang tayo sa sunod kong reaction videos. Jingle bells ringing in my ear. Jingle bell, a sound that's oh so dear. Frosty the snowman is all around town. Watch out for reindeers are falling down. We stay up waiting for Santa tonight. He climbs down the chimney at the speed of light, while we're dancing around the Christmas tree, hugging and kissing.